Mga sis, mga day, mga sis, mga day, nandito si Baby Team Panday. Kay Baby Team Panday, ang pabahay nakasalalay, may buhok na nakalugay, matang mapungay, minsan nakakatunaw. Pag nakadress ay grabe, puso namin napapawaw. Mga sis, mga day, si Eder, Baby Team Panday, sa trabaho di pa patay-patay. Yun mga kababayan, magandang araw, magandang tanghali sa inyo lahat. So yan. So thank you so much sa mga nanonood ng ating ina-upload kahapon. So bali ngayon, tatapusin pa rin namin yung ginagawa namin pagkakabit ng Raptor. So galing kami kanina nila sir na malit ka namin, bumili kami ng pintura, yung epoxy primer para dito sa mga bakal sa itaas. So pipinturahan po yan pagkatapos naming mag-trusses. So pahuli na lang namin yung pintura para madali yung pag-welding, kasi pag may pintura na ay mahirap yung pag-welding. Tapos ang hina ng kuryente dito, paiba-iba yung kuryente. Minsan malakas, minsan mahina. So hindi masyadong maka-penetrate ng maayos yung natin. So gamit namin dito na rod is 11. So mahirap talaga pag mahina yung kuryente, kasi yung 6011 kailangan po yun ng malakas na kuryente. So hindi kami gagamit kami ng 3C dito na sa baba, pero dyan sa itaas 11 yung gagamitin namin para kapit na kapit talaga. So at ayan sila, Gino, nagkapatuloy na sa pagkakabit ng Raptor. So matatapos po dito ngayon malagyan ng Raptor. So hindi pa tayo siguro makapaglagay ng C4 lens, gawa ng uuwi kami mamaya, bukas ng madaling araw. Yung Raptor lang muna yung unahin namin, para pagbalik namin ay yung C4 lens na yung ikakabit. At yung iba ay nag-asintada sila doon. Grabe yung init, napakalakas ng init mga babayan dito sa Pagadian City. So yan, grabe yung dito, sakit ng init. Iba talaga dito, iba yung sakit ng init. So at ang iba nag-asintada doon sa gilid. So baka maano nila yan ngayon. Tapos so kita natin yung mga kaganapan at mga ginagawa ng mga kasama natin. So sila mana files na may mong bangit kilid. Muna na. Ibang. Ulit ko sa kilid. kusog na malaging kurinti kusog na po lagi hindi na kusog no. Alang kay kuan pasirit. May ba doon asintada yan. Ibutan nga naman ng tubig dyan, gibis-bisan mo daan. Pring, kuhaan ang mga lapok, pring. Naba, tarong nagbis-bis, baka nang namilit sa kuhaan. Kuhaan naglapok, bis-bisir ako na pagtubig. Kuhaan ang mga namilit nga kuhaan. Ayan. Kailangan malinis talaga to.
Hindi pwede na may mga lupa na nakadikit. Tagduha may linsa. Malarong pipin dito. Tangin ang giliw. Asig mga tumba tong pile ha. Tilira daan mong kuan. Kira. Wala. Wapo ni malasa ron laso itom. Sa atong primero murag na bunbon. Wapo nilang gikuan hugasan siguro sa kuan ba. Kanisa. Kuan eh. Trintor bako. Ayun yan mag Busod. So yan, kinuha na yung mga forma dito. Kasi 2 araw na. So ito mga dowels na to ay para po ito sa division dito. Kasi dito po yung kitchen. Dito na side. So pati dito yung ano, tulad ng nasa plano, nandito yung lutuan. So may exit door dito. Diyan. Mga so yun, ayan na po, nakabit na po yung 6 na Raptor. So yung sa plano is 6 na Raptor doon. So bagi yung space nila, yung layo nila is 160 cm or 1.60 meters. So yan, napakaganda dito sa itaas oh. Nanaw yung kapaligiran. Maganda to kung naka 2 story. So yan, kitang kita nyo. So yung quarry oh, dyan lang yun kinuha yung mga buhangin na ginagamit dito. Yan. So yan, mga okra yan. So dito may mga okra, baga katatanim lang. So grabe yung tuyong-tuyo yung lupa nila. So ginagamitan nila yan ng water pump para lang mag-survive yung mga tinatanim nila. Kasi napakainit dito ngayon, walang ulan. Yan, taas. Dito kami sa ano, bubong. Ito na po yung Raptor. So bali 6. So kata to dito ding. Pila to kataas ding. Nga mo'y katinga ding. Pagkasan mo di. Ano na libil dia doy no. Libilan na nyo doy. So yung king post natin is channel bar din. So pagkatapos nito papinturahan natin to kasi may ano na kami, nabili na po kaming epoxy primer color gray yung ititira natin ditong primer. So yan, primeran natin to bago mag-grouping, bago magbubong. Yan, at may ano pa ito, heat insulator na ikakabit natin. So hindi pa po ito na full weld lahat. Ito lalagyan pa to ng angle bar para sure ball na matibay. Para kung may malakas na hangin, hindi tatangayin yung bubong nila, ma'am. Dito may ano pa ito, support.
na angle bar dito ilalagay sa gilid. So lahat lalagyan, pati yung si Porlin sa lagyan din ng angle bar para matibay talaga yung roofing natin. King Possum ni straight ni kayo o hiwi? Ang nangyayari. Ano tirador diri oh? Tirador og? Ha? Tirador bahaw. Tirador bahaw. Yan. Si Bunjong yung ano ngayon, The Wilder. Pero lahat po sila isa lang siguro yung ano dito, hindi marunong. Dalawa. Yung kapatid ko at si Jason. Yun lang yung hindi siguro marunong mag-welding. Lahat po ito sila kay marunong. Madugay na ni sa kalihukan. Alam niya sa hangin karon ba nun hangin-hangin oh. Woo! Putli daan, pamutli daan ba? Saan nyo pamutli daan? Putli nyo daan, kuwaram na ka po, unom. Ako na lang, 5. Para dritso na hinig ko ay, di mo naman silbi na doy, kinahanglan mo na nag-actual doy. I-actual mo na day dito. Isa lang sa, dala ba yun? Kaya marami kong tarpa. Dala na i-actual oh. Dito, i-actual mo na dito sa kuan. Kilid. So, ito po yung bulada dito. So, ano pa to, hulugan pa ito para katulad ng nasa pinakadulo. So, yan, napaslanting na siya. Ito ay huhulugan pa ito para makating at paglagay natin ng dito, yung flashing gutter ay maayos natin pagkalagay. So, kailangan po itong gusto niya, biyuron yun. Yun, ito ko ganina, para itong gilahon. Sali pa kung kuhan. Iyan ako. Wih! Isa. Paano sa ako kuhan eh? Dito, iwahin na dito lubot. Kaya bantire una rin, pwede. Wala na isbala kape. Dito ka doy. Kontar. Ay, bisa. Abuti mo dito kagay kusina ba dito kagay kusina dito. Ika ba? Kusina dito. Abot talaga diyan. Kaya gani sa dre. Mana kini pagapoy kaduha na. Putla lagi preng. So yun na mga kababayan at natapos na po yung paglagay ng mga rafter. So yan, so pati doon tapos na. So kulang na lang dyan is yung si Porlin sa andun pa. Hindi pa natin nasimbol. So yan po yung ikakabit natin dyan sa itaas, yung kapitan ng bubong. So yung pag-asintada, so yan ay full yan pero dyan muna kasi hapon na. So, isa na lang yung hindi na sintadahan. So, yung dalawa na yan nakikita nyo is full yan hanggang sa itaas. Kasi kitchen yan at saka CR. So, dito din. Makikita nyo lang po ito dito pag na umpisahan na po itong malagyan ng CHB. So, kita nyo po yung CR. So, yung partition ng room. So, yan, konti-konti na lang. At sa pagbalik namin ay may may maglalagay na po ng mga tubular, yung rig tube na 2x3. So may maglalagay na po dito at may magpapatuloy doon sa itaas para makapagbubong na, para hindi na kami masyadong matamaan ng init, para na. So bago tayo magbubong, tulad ng sinabi ko, pipinturahan muna yan
ng epoxy primer. So pa-primer muna natin yan bago tayo magbubong para siguradong nakapintura lahat. So uwi kami mamaya, bukas ng madaling araw aalis kami dito. So ito po ay 3 linggo pa namin to ginawa. So ganito na po yung hitsura ng bahay. So kung hindi lang siguro sana to mataas dito sa parting ibaba sa likod, ay baka nakapagbubong na kami. So mabilis yung trabaho kasi marami kami. So mabilis yung paggawa at saka pulido. So yung mga poste natin, diretso na, pwede na walang plaster to kasi napaka-tuwid at makinis, pwede nang masilihan diretso yan. So itong ceiling galing sa finish floor at saka sa kisame ay nasa 3 meters po yung sukat. So yan, bukas papalinisan natin yan dito sa natitira. May natitira ditong mga libor na taga rito. So palinis natin itong mga kahoy, pakuha natin to lahat ng mga forma. So palinis natin yan para pagbalik namin maayos na po dito. So yung panambak, kunti na lang yung kulang. So may lupa pa doon, yun po yung ilalagay dito. So ayan na po yung mga abang. Ito na po yung mga dowels na para po sa ating flooring. So ayan, 40 cm lang po ang layo nyan. So talagang matibay itong flooring nito kasi bapakalan natin para maganda talaga yung trabaho natin at hindi po masayang ang pira ng nagpapagawa nito. So dyan may tiling pa yan dyan kasi pag CR mas maganda talaga na naka full concrete kasi kapag pwede naman siya, pwede naman yung gagamitin dyan is yung hardiplex or yung cement board, pwede naman yung natal tiles, pero para sa akin ay parang hindi ako nakatibayan kasi hardiplex lang po at maganda talaga yung concrete yung pagkakapitan ng ating tiles sa wall. So marami naman nang naggawa dyan na hardiplex tiles nila, pero para sa akin ay hindi ko po gusto yung ganun kasi baka kung may malakas na lindol baka maglaglagan lang yung mga tiles. So mabuti talaga yung naka-concrete. So yun ang ginagawa ko na naka full concrete to itong dito parte sa CR. Kasi ang design ng bahay nito sa plano talaga ay full concrete. So iniba lang ng may-ari, gusto lang nila na mag half cladding para mas mabilis yung paggawa. Kasi kapag full concrete to, matagal kasi kailangan pa nating plastiran. So mas yung cladding lang kasi madali lang kasi yun, kasi pagkatapos nating maglagay ng mga baral o yung mga marko kung tawagin namin dito sa amin, so yung pipinturahan na lang is yung double wall na nandito sa loob ng bahay kasi naka double wall po ito at lalagyan natin ng heat insulator para anong tawag doon, hindi masyadong mainit kasi kapag cladding talaga ay expected na talaga yan na mainit talaga. So maglalagay tayo ng insulator sa mga gilid bago tayo magkabit ng metal cladding o yung wall metal cladding para mabawas-bawasan yung init sa loob ng bahay. So dito sa itaas maglalagay din ng insulation, yung double sided, so para at least mabawasan yung temperature o yung init. So ang kisame nito is PVC ceiling. So yung sabi ng may-ari, yung sabi ni sir ay white yung gusto niya. So yun po yung susundin kung ano yung gusto ng may-ari kasi sila po yung titira dito. So yan, napakaganda ng mga poste. So at sa nagawa ng plano nito, sa architect kasi daw yung gumawa ng plano na ito. So yung poste niya ay dinagdagan ko na lang po ng konti lang yung dinagdag ko, nasa mga 3 cm lang para medyo lumaki-laki kasi mahaba kasi doon.
ano talaga doon, malalim. Kaya dinagdagan ko ng konti. Pero yung plano talaga nila ay nakakompute na talaga yon. Tamang-tama talaga yon sa pinapasa ng bahay, yung bungalow. Tama talaga, hindi pwede magkakamali yung mga architect dyan. Kasi sila po yung tawag doon, sila po yung may alam tungkol po sa competition or load ng bahay. Kung gaano po kabigat yung bahay na papasanin. So kaya nilang kumpitin po yon. Kaya mas maganda talaga kung magpagawa kayo ng bahay mga babayan, huwag kayong magsayang sa inyong pera. Kukuha po kayo ng plano na gikan sa mga architectural. So para ma-arrange or matibay talaga. Kasi ito, para sa ganito, nakaano po ito. Talagang sa sala nila ay hindi man masyadong kalakihan, pero naka-organize talaga yung mga saan ilagay yung mga CR, yung bathroom, yung kitchen. So naka-organize talaga. At tayo at tulad ko na gumagawa ay hindi na po ako mahihirapan kasi may sinusundan na po akong plano. So ang maiba lang dito is yung terrace. Kasi yung tiris nga nandito sa plano ay nasa gitna. So dinagdagan ng isang poste doon sa gilid para medyo malaki yung magiging tiris ng bahay. So dagdagan doon sa likod, doon sa pinakadulo, nilagyan ng isang poste. So dito lang sana to sa gitna yung ano dito, yung parang tiris niya dito sa harap. So nilagyan natin ng ano doon. Kasi iniba nila yung perspective nila ma'am. Kasi mas maganda yung nakikita nila. So yun po yung naiba lang. Yun lang po yung naiba sa sa plano ng buong bahay na ito. So thank you so much sa gumagawa din ng plano nito. Ayan. Malapit na po ito mga babayan. Pag balik namin, pagkatapos namin na magbubong, mag-isa may matatanggal na po itong mga kahoy na nasa loob at makikita na po yung kung gaano ka luwang. So yan malaki talaga itong bahay na to. Hindi naman yung pero malaki na talaga kasi yan 10.60 meters yung pahabang ganon. So dito naman galing sa may terrace ay 10 meters. So dito sa pinakakabuuan niya ay nasa 8 meters lang po ito. So ayan. So galing dito sa poste na ito hanggang doon sa dulo ay yun ang 10 meters. So yan. So thank you so much mga babayan and God bless o amping mo tanan. So thank you so much sa support. Ayan. God bless o shout out sa inyong lahat.